hindi tayo pina-priority. Parang sobrang sakit nun. Hindi kanya pinapakinggan. Tayo lagi yung last sa listahan. Mas gusto ko na ako na lang yung masaktan, wag lang siya. Importante pa ba ako? May words pa ba ako sa kanya? Ganun. Bakit kanya magagawang baliwalain kung mahal ka pa? Hi everyone! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel! Hello! Saan man kayong sulok ng mundo, thank you so much for watching us in this episode. At napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon. Actually, maraming mga makaka-relate talaga dito. Pero bago ang lahat ng yan, look, we are in our new set. Siyempre, kasama mga bagong mga faces na makikilala nyo lang din ngayon kasi first and last na nila to. Di ba? Sila yung mga nahugot lang natin dyan sa tabi-tabi 5 minutes ago at sinama natin sila dito. So, eto na nga si Genex. Kilala nyo na yan, suki na yan. Hi ka naman sa kanila, Genex. Yan. Eto naman si Princess Belle. Wow, Princess Yarn. At si Lens. Yan. Sila mga Disney princess natin ngayon. At naghanda talaga sila 5 minutes ago para sa episode na ito. Dahil ang pag-uusapan natin ay talagang magpapatibok at magpapaiyak ng inyong damdamin. Usapang balewala. O, diba? Ano nga ba yung pag-uusapan natin, Genex? Bakit mahal mo ang isang tao pero binabaliwala mo? Bakit nga ba mahal mo ang isang tao pero binabalewala mo? Or paano mo masasabing mahal mo ang isang tao na binabalewala mo siya? Pero doon muna tayo sa unang salita na balewala, 'di ba? So, to start, paano nga ba nasasabing binabalewala ang isang tao? Ano nga bang meron or anong nafi-feel ng isang tayo, lalo babae, 'di ba? Anong nararamdaman natin kapag sinasabing nababalewala tayo? Sa akin kapag hindi tayo pina-priority. Oh. Parang tayo lagi yung nasa huli ng... Tayo lagi yung last sa listahan. Oh, parang naiiyak agad. O ikaw, paano mo nasasabing binabaliwala ka? Diba minsan kapag may sinasabi tayo sa kanya tapos hindi niya tayo pinapakinggan, parang sobrang sakit nun. Kasi simpleng bagay lang, hindi niya kayang magawang i-response. Oh, wag ka mag-iyak. Simula pa lang. Ikaw, Lens, paano mo nasasabing binabaliwala ka? Siguro sa akin, kapag yung todo ka na parinig sa partner mo, mga sinasabi mo, pero wala siyang actions and hindi kanya pinapakinggan. Lo, ba't naiyak kayo? Char, diba? O diba? Pero alam ko, hindi lang yan yung mga signs na binabaliwala ka ng isang tao. Lalong-lalo na kasi lagi ko sinasabi dito, yung mga babae is very emotionally attached sa isang relationship. Actually, hindi naman to para sa mga babae lang, para din to sa mga lalaki. Kasi may mga lalaki rin na alam nyo bang nafe-feel din nilang binabaliwala sila? Tanungin nyo ko kung papaano. Ang mga lalaki, nafe-feel nila na binabaliwala sila kapag hindi sila nare-respeto. Alam nyo ba yun? Yung parang feeling nila lagi tayong mas magaling sa kanila, hindi natin pinapakinggan yung mga sinasabi nila. And there are those times na nafe-feel nila sa sarili nila na binabaliwala sila. So, yung word na baliwala, hindi lang yan para sa mga babae, kundi para rin sa mga lalaki of all genders na minsan nararamdaman talaga natin binabalewala tayo ng isang tao, 'di ba? And anong nararamdaman ninyo muna kapag halimbawang binabalewala ka ng isang tao, lalo na taong mahal mo? Kasi kapag binabalewala ka ng taong hindi mo naman mahal at hindi ka rin mahal, wala lang naman yan sa'yo 'di ba? Like if a stranger in-approach mo, tapos di ka pinakinggan, okay lang, 'di ba? Medyo mababastos ka sandali, pero hindi 'yun magtatanim ng galit sa'yo. At hindi ka rin magtatanim ng galit sa kanya. Kasi stranger siya eh. Pero kapag mahal mo yung isang tao, iba yung ine-expect mo sa kanya. So, anong nararamdaman mo, Bel? Anong nararamdaman mo kapag halimbawang binabaliwala ka? Katulad ng sinabi mo kanina, di ba? Yung may gusto kong sabihin, pero parang yung sinasabi mo, suntok sa hangin lang. Kasi parang hindi siya interesadong makinig. Anong nararamdaman mo? Syempre po, sobrang sakit. Pero para sa akin po, kinikimkim ko na lang yung sakit na yon. Kasi ayaw ko na makapagsalita ng kung ano-anong masamang salita sa kanya kasi mas gusto ko na ako na lang yung masaktan, wag lang siya. Wow! Totoo ba yan? So, kinikim-kim mo na lang kapag binabaliwala at hindi ka pinakikinggan. Ikaw naman, Lens, sinabi mo kanina, nafe-feel mo na binabaliwala ka ng isang tao kapag meron kang gustong sabihin or gustong gawin niya pero hindi niya ginagawa, 'di ba? Or gusto niya baguhin pero hindi niya binabago. Anong nararamdaman mo kapag halimbawang hindi ka nga niya sinusunod or hindi niya binavalue yung sinasabi mo? Sa akin po, yung nafe-feel ko is yung parang napapaisip na ako if
if importante pa ba ako, may worth pa ba ako sa kanya, ganun. Yung sasaktan. Iniisip mo kung may worth ka pa sa kanya. O, diba? Ikaw naman, Jean, diba? Ano nararamdaman mo pag binabaliwala ka ng taong mahal mo? Yung hindi ka pina-priority, diba? Kasi sabi mo, nararamdaman mong binabaliwala ka ng isang tao pag wala ka sa priority. So, what do you feel? Syempre, unang-una dyan masasaktan ka. Tapos, papasok din doon yung, syempre, tatanungin mo yung sarili mo kung mahal pa ba ako ng tao na to. Kasi unang-una, bakit kanya magagawang baliwalain kung mahal ka pa? Diba? Gusto kong i-expand yung word na priority. Paano mo nasasabi na, or give me an example na kapag hindi ka priority ng isang tao, binabaliwala ka na niya. Kasi 'di ba, ang tao naman talaga maraming priorities, 'di ba? Kayo nag-aaral kayo, kami nagtatrabaho kami, 'di ba? Yung iba may pamilya, may anak. Marami tayong mga priorities. Pero ibig sabihin ba is kailangan lagi kang number one? Kung ikaw yung tatanungin ko, dapat ba kapag mahal ka ng isang tao, ikaw lagi yung number one para maramdaman mong hindi ka binabaliwala? Para sa akin, hindi naman kailangan na number one ako. Siyempre, nandyan yung family, andyan si God, andyan yung friends. Hindi niya naman kailangang ikulong yung sarili niya sa mundo ko. Yung sa akin lang, konting oras or time, konting update. Pero kadalasan, maliit na bagay na nga lang yun, nakakalimutan pa nila. Ay, ganon. Punta tayo sa konting update. Ano ba ibig sabihin ng konting update na yan? Kasi minsan, iba yung nasa isip ng mga lalaki eh. Pag sinabing konting update, once a week. Once a week minsan, o kaya naman once a day ay pwede na, 'di ba? Pero sa ating mga babae, ano bang ibig sabihin, or sa inyong mga babae, anong ibig sabihin ng konting update? Kailan ba dapat nag-update? Ilang beses ba dapat nag-update? Kunwari, dati nagkaroon ako ng boyfriend na may trabaho. So, yan. Siyempre, dapat i-update niya ako tuwing morning kasi kung ako talaga yung mahal niya ako kasi ako yung unang iisipin niya or ako yung i-good morning niya kapag umaga. Tapos, kunya nasa trabaho na siya, kinatanghali, kapag break time, pwede niya naman akong sabihan na, good afternoon, kumain ka na. So, yung mga simpleng ganun lang, na kahit isang beses or 2 beses niya akong i-update, masaya na ako doon kasi at least nagparamdam siya kahit sa isang araw. So, ganun ba ginagawa niya? Opo. Is bakit malungkot ka pa rin? Bakit malungkot ka pa rin? Nagda-update na nga sa'yo. Ilang beses mo ba gustong mag-update sa isang araw? Hindi nga, totoo, diba? Bilangin natin. Kasi sabi mo, umaga, nagsasabi ng good morning. Sa hapon, nag-good afternoon naman. Nag-good night pa. Okay na ba yon? O gusto mo, oras-oras nag-update sa'yo? Ano bang kailangang update? If you will be really real in yourself, yung totoo lang, real talk lang, ilang update ba gusto mo sa isang araw? Para masabi mong priority ka? Para sa akin, kahit mga 1 oras lang po kaming mag-usap. Hindi naman po kasi kunyari after work niya or after work niya, kahit mag-usap lang kami mga 1 hour or half hour, okay na yun sa akin. Pero yung kanina sinabi ko parang oo, tanggap ko na rin, pero parang medyo labag sa kalooban ko na gano'n yung setup ng relationship, diba? Alam ko na yung dinidesire mo. It's not about the quantity or the number of updates that you receive in a day, but it's about the quality of time that you spend together. Diba? Kasi minsan, feeling natin, ang dami na nating text na sinend, ang dami na nating sinabi sa karelasyon natin, pero hindi pala siya tumatagos. Diba? Parang hindi mo siya nararamdaman. Parang wala pa rin kayong connection kasi wala yung quality time na sinasabi. Yun na nga, yung parang feeling mo nakikinig naman siya, pero parang baliwala ka pa din. Di ba? Parang tumatagos lang sa tenga niya lahat ng sinasabi mo. So, I guess yung sinasabi ni Vel kanina is that nalulungkot siya dun sa part na hindi sila nagkakaroon ng quality time. Oo, nakakapag-update araw-araw. Di ba? Pero yung quality time na mag-uusap talaga kayo, makikinig kayo sa isa't isa, is hindi na yung nagagawa. Which is very, very important in a relationship. Di ba? Tama ba? Nagets ko ba? Quality time talaga. It's not about the number of updates or number ng cellphone mo, 'di ba? Long distance o kasama mo man siya, ang pinakamahalaga ay kapag dalawa kayo nag-uusap, dapat nandoon yung sinserong pakikinig ninyo sa isa't isa, 'di ba? Asan na ba tayong topic? Tama
Tama ba? Ikaw, na-feel mo na ba minsan na hindi ka rin priority? Na feeling mo binabaliwala ka? I know you felt it. Paanong paraan? Sa kanya, di ba, kapag hindi ina-update, nafe-feel niya na hindi siya priority. Ikaw, maliban doon sa hindi pag-update, paano mo nararamdaman na hindi ka priority, na binabaliwala ka? Kapag mayroon ako mga sinasabi sa kanya na like babaguhin niya kasi hindi na tama yung ginagawa niya, ganun. Pero parang binabaliwala niya, hindi niya pinapakinggan yun. Parang mas lalo pa na siya nang trigger na gawin niya yung gusto niya. Hindi niya pinapakinggan yung opinion ko, ganun. Parang naiisip mo na binabaliwala ka kapag gusto mong baguhin yung isang tao for the good, pero hindi niya binabago yung sarili niya. Nakaka-frustrate yun, diba? Kasi, in a relationship, dalawa kayo yun eh. Kapag lulubog yung bangka, hindi naman lulubog yun na bangka lang o siya lang. Lulubog ka rin kasi ikaw ay kasama dun sa bangka. Alam niyo yun, sana mag-gets nating lahat yun, no? Na sa life, hindi pwedeng isa lang yung nag-i-strive. Hindi pwedeng isa lang yung gustong magbago, hindi pwedeng isa lang yung gustong maging mabuti yung life ninyo. Kailangan dalawa kayo. And I guess, katulad nung sinasabi ni Lenz, nafe-feel niya na binabaliwala siya kapag yung tao gusto niyang baguhin for the better, pero yung tao refuses to change for some reasons, which is very important. Diba? Yung parang binigay mo na lahat-lahat, pero yung tao na to, binabaliwala pa rin lahat ng mga efforts mo. Diba? Ikaw, ano pa? Maliban sa pag-update, maliban sa hindi siya nagbabago, ano pa yung mga ways na masasabi mo na, ay, hindi ako priority ng tao, binabaliwala ako? Yung sinasabi nila lagi na small things matter. Yung mga maliliit na bagay, pero palagi niyang nakakalimutan. Yung parang ito na nga lang yung sinasabi mo, pero nakakalimutan niya pa rin. Even yung mga bagay na tungkol sa'yo, nakakalimutan niya. So parang yung magko-question ka dun, ano niya ba talaga ako? Bakit? Siyempre kapag mahal mo yung tao, kahit maliliit na bagay, papahalagahan mo yun, iba-value mo yun, matatandaan mo yun, pero siya, nakakalimutan niya. Kasi nga, hindi niya natatandaan dahil hindi nga siya nakikinig ng mabuti. Wala ngang quality time. Babalik tayo doon eh, 'di ba? Parang nag-usap kayo na maraming beses pero parang lumabas lang sa tenga niya. Tsaka yung presence of mind na kapag nag-uusap kayo bukod sa quality time, dapat yung presence nandun din. Hindi yung, di ba yung nag-uusap kayo pero yung isip niya kung saan pumupunta. Yes, and I hate it in most relationships. Hindi lang sa boy-girl relationship, pati sa friendship. Alam mo yung isang nakakainis, yung kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, tapos yung isang tao may hawak na cellphone, di ba? Gadget ng gadget, yung ang dami mo ng kwento, nakarating ka na ng Samar, Leyte. Pero siya, nandoon pa rin, nag-game pa rin, or may ka-text pa rin. Okay lang ako nag-game pero kapag may ka-text ng iba, di ba nakakabastos? Mafe-feel mo talaga na binabaliwala ka. And alam nyo, sana maging rule to ng bawat relationship, no? Na kapag kayo ay kaharap nyo ang isa't isa, there should be no other distraction. Kumbaga, hindi kayo sasagot ng cellphone hanggat hindi importante. As much as possible nga, when you dine, kapag kumakain kayo, nag-uusap kayo, dapat ini-turn off nyo yung phone or hindi nyo siya hinahawakan, nilalayo nyo siya para pakinggan nyo ang isa't isa. Kami ni Jaren, siguro, naging habit na namin yan na dahil very busy kami the whole day, tuwing gabi, bago kami matulog, is talagang nilalayo namin yung gadget namin. Tapos nag-uusap lang kami. Tapos tatanungin ko siya, kamusta ka na? Kahit na alam ko naman na kasama ko siya whole day. Di ba na parang dapat hindi ko na siya kamustahin kasi kasama ko naman siya whole day eh, di ba? Pero I felt like baka meron siyang mga hindi nasasabi, hindi siya nasi-share, kaya tinatanong ko siya. And sometimes you need to initiate the conversation. Hindi rin pwedeng pakiramdaman na lang kayo kung sino magsasalita, di ba? Hindi naman siguro nakakalunod kung ikaw yung mag-initiate ng conversation. My point is that when you talk to each other, when you give time to each other, make sure there is no distraction, lalong-lalo na cellphone. Kasi sa cellphone, ang dami mong pwedeng isipin. Di ba pag hawak ng jowa mo yung cellphone, ang iniisip mo ba lagi, naka-games lang siya? Eh yung iba, ang bilis magpindot, kala mo nag-games lang, yung pala, ang dami ng mga chinachat, di ba? Nakaka-overthink talaga siya. So, if you want to help your partner na maging katiwa-tiwala ka sa paningin niya, tulungan mo rin siyang magtiwala sa'yo. Diba? So, sana maging rule yun ng mga magjowa. You spend time with each other. Alam nyo sa mga lalaki, mahirap yan. Kasi yung attention span ng mga lalaki, mas maikli kaysa sa mga babae. Kasi tignan nyo ngayon, kaya nating makinig, diba? Pero yung mga lalaki, mabobore sila ng ganito lang. Kasi nila may iba pa silang ginagawa. Kaya nga, karamihan ng mga lalaki umiinom kapag nagsisharean or nagko-conversation. Kasi, iba-iba yung makings nila. And I'm not saying it's wrong. What I'm saying is, maintindihan natin yung kaibahan ng lalaki at saka babae. But anuman ang kaibahan
man ng lalaki at babae, bottom line is, dapat priority natin ang isa't isa. Dapat may time tayo, quality time tayo sa isa't isa, di ba? So going back, dun sa pinaka-question na talaga natin is, masasabi nyo ba, kung kayo tatanungin ko, bago ko sagutin, masasabi nyo ba na mahal kayo ng isang tao kapag binabaliwala kayo? Pag binabaliwala ka ba, ibig sabihin hindi ka na mahal? Equals ba yun doon? Or pwede rin bang nababaliwala ka niya pero mahal ka pa rin niya? Ano sa tingin ninyo? Sa akin kasi, dapat pinag-uusapan. Okay lang naman na may masaktan, okay lang na may magtampo or mag-overthink kasi hindi yun maaalis sa relasyon. Pero dapat mga ganong bagay, ina-address natin sa isa't isa. Kasi minsan, kapag hindi natin yun napag-uusapan, naiipon, tapos parang nagsisirculate lang yung nararamdaman natin. Tsaka yung thoughts sa isip natin, hindi natin nare-release. Until one day, sasabog ka na lang. Tapos hindi mo nasabi sa partner mo. So, sinasabi mo ba na kapag binabaliwala ka ng isang tao, hindi ka niya mahal? Depende naman sa sitwasyon. Mayroon kasing mga pambabaliwala like coldness, yun pala may kausap na iba, binabaliwala ka niya kasi meron ng iba. Depende po para sa akin sa sitwasyon. So, anong sitwasyon yung masasabi mong binabaliwala ka pero mahal ka? Like for example, may iba po kasi siyang priority sa buhay. Like priority niya yung career niya kasi nagbe-build siya para sa future ninyo. Yung mga ganong bagay. Na hindi lang naman ikaw o lang dapat yung paglaanan niya ng mga oras niya kasi may mga bagay din siya na dapat unahin bukod sa'yo. Tama, 'di ba? So you're saying both. Pwedeng mahal ka niya, pwedeng hindi. Ikaw, kapag binabaliwala ka ng isang tao, feeling mo ba hindi ka niya mahal? Para sa akin kasi, parang ako kasi yung tao na kapag, kunyari yung boyfriend ko, may nakalimutan na something na importante para sa akin. Kumbaga parang ako, para sa akin, baliwala na yon or sobrang sakit na, di na ako mahalaga. Kasi, syempre, parang ilang beses na po nangyari sa akin na, or ilang beses na po akong ginost ng isang lalaki. So, parang nagkaroon na po ako ng trauma. So, para sa akin, yung pagbabaliwala is parang di ka niya mahal. Parang, depende rin sa sitwasyon. If kung yung may inuuna siya na bagay o na mas importante, like katulad na wish for future, okay lang naman sa akin nung kahit mabaliwala ako kasi meron naman time na pwedeng masabi natin na binabaliwala lang tayo nila kapag yun na, may iba na siyang kausap, ganun. Tapos, mas iba na yung priority niya, iba na yung iniisip niya kapag once na may gusto tayong gawin, kasama siya, mas gusto niyang gawin na may iba, hindi lang kaming dalawa, gusto niya may join pa rin, ganun. So, siguro ako naman, masasabi ko dyan, both din. Hindi rin natin pwedeng i-generalize na hindi ka na mahal ng isang tao pag nababaliwala ka. Kasi, katulad nga ng una kong tinanong sa inyo kanina is, ano ba yung definition natin ng baliwala? Kasi baka minsan din, feeling lang natin na babaliwala tayo, pero meron lang talagang mahalagang bagay sa oras na iyon na kailangang intindihin. Kasi minsan inconsiderate na rin talaga yung mga tao, 'di ba? Yung parang may na-ospital, may emergency, gusto mo pa rin unahin ka, 'di ba? Case to case basis siya, 'di ba? Kasi parte ng pagmamahal, you must also learn to sacrifice. Hindi laging ikaw, hindi ikaw lagi yung bida, hindi ka lagi si Jollibee, 'di ba? Hindi laging ikaw yung center of attention, hindi ka lagi pa main character. Sometimes because you love the person, you're willing to sacrifice kasi mas may kailangan siyang asikasuhin. But most of the time, most of the time, yung mga taong binabaliwala, kung hindi na talaga mahal, is nawawala na yung pagmamahal. Diba? Nawawala na yung pagmamahal or pa-fade na yung pagmamahal. Kumbaga, pababa na yung slope. Kasi pansinin ninyo, yung mga lalaki or yung mga babae, kapag nagmamahal, excited araw-araw, diba? Yung parang kahit isang hibla ng buhok mo, aayusin niya, napapansin niya lahat. Grabe yung effort kasi love na love ka niya ng mga oras na yon. Pero kapag binabaliwala ka niya, ibig sabihin, may attention siya na hindi na binibigay sa'yo or baka binibigay niya na sa iba. Ang worst kung ibang tao, kung ibang bagay, okay lang din naman, like pag-aaral, trabaho, pero kung yung iba na yon ay tao, diba, masakit. Let's face it, diba, believe it or not, but a lot of people na binabaliwala is because nawawala na talaga yung pagmamahal ng tao sa kanila. Kung baga, nagiging cold sila dahil may dahilan. Alam nyo ba na walang taong nagiging cold nang walang dahilan? Di ba, yung parang bigla ka na lang naging cold, walang dahilan? Ano yun? Tapos summer? Diba? Brown out pa, tas ang cold mo? Diba?
Lahat ng mga taong nagiging cold or binabaliwala ka, may dahilan. Whether good yung dahilan or hindi maganda yung dahilan, may dahilan ba't nagiging cold. So in short, kapag binabaliwala ka rin ng isang tao, may dahilan din siya bakit kanya binabaliwala. But we must first find out ano yung dahilan. Kasi baka yung dahilan naman is para sa ikabubuti ninyong dalawa. Halimbawa, kaya ka pala niya binabaliwala is dahil subsub siya sa pagtatrabaho para may maipakain sa pamilya ninyo. Di ba legit yun? Di ba? Hindi mo naman pwedeng umarte-arte ka na, hindi, kailangan may time ako. O, paano kung sinulid na lang yung kainin ninyo? Di ba? So, hindi naman pwedeng ganun. Case to case basis. Pero, ito lang ang advice ko. Kaya nga, sa relationship, we must really learn to value each other. Ito yun kung paano mo binavalue yung sarili mo, ganun mo dapat pinapahalagahan yung partner mo. Kasi your partner is a reflection of you. Kung malungkot yung partner mo, it's because malungkot kang tao. Kung masaya yung partner mo, it's because masaya kang tao. Kung grateful yung partner mo, it's because grateful kang tao kasi naghahawaan kayo ng energy Kung stress yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, ibig sabihin yung stress nang gagaling sa iyo. Nakakahata ka ng energy, ganon. Kaya nga, i-value natin yung partner natin, pahalagahan natin siya, wag natin baliwalain. Bakit? Because it's also a reflection of our personality. Kapag nagpapahalaga tayo ng ibang tao, pinapahalagahan din natin yung sarili natin. Hindi lang yun para sa kanila. It's also for you. And alam nyo, the more we value other people and the more we love our partners, the more that they also appreciate and love us. Very few yung mga tao talagang ang tawag dito, parang walang utang na loob, 'di ba? Na talagang binigay mo na lahat, lulukohin ka pa rin. Very few yun. Pero I believe majority of the people, when you love them, when you care for them, when you value them, when you listen to them, when you prioritize them, they too will also love you so much. Kaya imagine niyo na lang kung nagbibigayan tayo ng sobra-sobrang pagmamahal. Di wala ng hatred, wala ng cheating, wala ng pagkukulang sa mundo. Kaya kapag kayo ay may partner, bottom line, value them. Pahalagahan nyo sila. Huwag nyo silang baliwalain. Another lesson to that is because time is running. Di mo alam, baka patay ka na bel bukas. Di ba? O kaya si Lens, di ba? O kaya naman si Jean. O baka ako, patay na ako mamaya, di ba? Hello, death is certain. Di ba? Hindi natin may escape ang death. Maraming mga tao na nagsabi na, sige, bukas ko na lang ayusin yung buhay ko, bukas na lang ako magmamahal, bukas ko na lang ito todo, pero wala na, tegi na, di ba? O kaya naman, maparalyze ka. Papaano kung halimbawa, yung jowa mo nakakita ng mas gwapo sa'yo? Di ba? Ang daming pwedeng mangyari. Kailan mo ba gagawin yung best mo na pahalagahan yung taong nagmamahal sa'yo? Yun na yung mga oras na kayo ay magkasama at nagmamahalan. Don't waste that precious time. Huwag niyong baliwalain ang isa't isa kasi minsan ka lang makakatagpo sa mundo ng isang taong mamahalin ka katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Yes mo! Ayan, so sana marami kayong mga natutunan sa ating episode na ito na hindi rin namin alam talaga masyado kung anong pamagat. Basta, kung anong pinag-usapan namin, yun na yun. So maraming salamat and hope to see you soon sa iba pa nating mga episodes kasama yung mga magagandang girls na ito na may mga hugot sa buhay. So thank you so much and don't forget to also follow me on my social media accounts at TikTok and YouTube, Facebook, saan pa ba? Instagram, and basta kung saan. Thank you so much! Laging tandaan, kayo ay mahalaga at kayo ay kamahal-mahal.